Hoy! Matanda ka! Bakit ka nandyan? Ha? Gusto mo ba magpakamatay? Ate, ano bang nangyayari? Anong nangyayari? Tingnan mo! Halika dito! Lumapit ka, tingnan mo! Tingnan mo! Nasa gitna ng kalsada. Hayaan mo na siya, te. Anong hayaan? Saan ako magpapark? Siguro, no? Modus yung ginagawa mo. Para ano? Pag nasagasaan ka, magkakapera ka. Huwag mo nang sigawan, kawawa na nga, oh. Wala akong pakialam. Pupuntahin na lang natin sa gilid. Papunta sa gilid, tutulungan ko yan. Paano kung may sakit yan? Tingnan mo, inuubo. Mahawa pa tayo. Kawawa naman si Nana. Hayaan mo siya. Kung mamamatay yan, di mamatay siya mag-isa. Ba't kasi palaboy-laboy dito? Dito pa talaga sa harap ng parking? Magaganyan? Kawawa na nga yung tao. Pasensya na po. Pasensya. Pero ang laki ng abala mo. Ha? Ano kung bata nga ka, Bobo? Ate, tama na. Bitawan mo nga ako. Ang laki ng naabala mo sa amin, ha? Kala mo ba yun? Saan ka ba galing? Napakatanga mo. Ano? Gusto mo ng pera? Wala akong pera para sa mga katulad mo. Mano, pasensya na. Pumasok na tayo sa loob, ate. Hayaan mo ako! Dapat turuan to ng leksyon tong matandang to. Ano? Gusto mo tumawag ko ng pulis ngayon eh? Bakit ka dito nakapasok? Hindi ka lang pala tanga, hindi ka lang pala bobo. Bingi ka pa. Umalis ka na. Pasensya na ha. Inabutan kasi ako kahapon ng sama ng pakiramdam kaya dito ako napahiga. 3 araw na kasi akong walang kain. Ate, tulungan na lang natin. Wala pa daw siyang kain eh. Tutulungan! Wala tayong itutulong sa kanya. Kailangan tinutulungan natin yung mga mayayaman kasi magkakaroon tayo ng pakinabang sa kanila. Hindi sa katulad niyan. Anong ibibigay niyan sa atin? Wala. Tumahimik ka na nga lang, ate. Papasukin ko na lang sa loob. Ano ba papasukin mo? Ikaw ha, tandaan mo. Pag yan pinapasok mo, humanda ka sa akin. Ang mabuti pang gawin mo, paalisin mo yan. I-report mo yan sa guard. Ikaw ha, pagbalik ko dito, nandito ka pa. Malalagot ka sa akin. Kailangan kong i-park tong kotse ko. Prince, at sikasuhin mo yan. Paalisin mo yan ha. Naku, Manang. Pasensya na sa ugali ng ate ko, ha. Pasensya na rin ha. Kasi sumama talaga pakiramdam ko kagabi. Kaya dito na ako napahiga eh. Yung higa namin doon, ayaw naman nila ako itabi. Nandidiri sila sa akin, kaya dito nila ako pinahiga. Dito na ako natulog kagabi. Pasensya ka na. Pati kayong magkapatid, nagkagalit gawa ko. Baka nagalit sa'yo yung ate mo. Okay lang po. Sanay naman na po ako sa ugali ng ate ko, tsaka... Diba, sabi niyo po, hindi pa po kayo kumakain? 3 araw na ako hindi kumakain eh. Kaya siguro masama rin yung pakiramdam ko. At saka sobrang lamig kasi dito, kaya yun, nauubo-ubo tuloy ako. Ah, gusto niyo po bang masok muna sa loob, kumain po kayo? Hindi ko masabi, baka mapagalitan ka ng ate mo eh. Di ba pinagbantaan niya na tayo na nagalit na siya sa'yo? Basta po andito po ako. Hindi po kita pababayaan. Salamat ha. Tara na po. Talaga, papapasukin mo ako dyan? Ako po bahala. Sige po kayo kumakain eh. Baka mamaya anong mangyari sa inyo. Ha? Ito na po yung pagkain niyo. Ubusin niyo po yun ha. Pag kulang pa eh, kuha na lang po ako dun. Magsabi lang po kayo. Salamat ha. Talagang gutom na ako eh. 3 araw na kasi ako hindi kumain. Kakain na ako ha. Matanong ko lang po kayo. Ano po ba nangyari talaga sa inyo? Bakit sa kalsada na po kayo nakakatulog? Kasi nung nag-pandemic,
yung pamilya ko, tinamaan kami lahat ng virus. Nang matay na sila. 3 yung anak ko, tsaka yung asawa ko. Ako tinamaan din, pero kahit paano nakasurvive naman ako. Ako yung huling nagkasakit. Sabi ko nga, sana pati ako na lang nawala para hindi ko naramdaman yung ganito kalungkot. Ulila na lang ako. Wala na akong pamilya. Tapos yung mga kamag-anak ko, hindi naman nila ako tanggapin. Nandidiri sila sa amin. Pinandidirihan nila ako dahil ganito nga yung itsura ko, palaboy-laboy. Buti ka nga, ganyan mo lang ako nakilala. Pinagkatiwalaan mo, binigyan mo ako ng pagkain. Naku, kawawa ka naman po pala. Pasensya na po, natanong ko pa. Hindi ko lang po kasi alam na ganyan kalala yung karanasan po ninyo sa buhay. Malungkot ang buhay ko. Ang hirap. Sobrang hirap. Kaya sobrang salamat sa'yo, ah. Matanong ko lang po, kaya niyo pa po ba magtrabaho? Oo. Kaya ko pong magtrabaho. Kaya lang naman, nanghina yung katawan ko sa hindi nga pagkain. Ako walang pahinga. Kasi lakad ako ng lakad. Pero nung hindi ganito yung pakiramdam ko, nangangalakal ako. Kaya ko pang magtrabaho. Tutulungan mo ba ako? Kung kaya niyo pong kahit tumulong man lang sa akin, maglinis sa bahay, para kahit pa paano po may allowance yung kayo. Oo, kaya ko. Kaya kitang tulungan. Kung mapapagkatiwalaan mo ko. Kaso, yung ate mo. Dati po, yung mga kasambayan namin dito napapalayas dahil sa kanya. Pero hindi ko na po hahayaan mangyari yun ulit. Kaya, ikaw pati niyo po yung sarili ninyo. Ako po bahala sa inyo. Salamat ha. Sobrang salamat sa'yo. Kumain na po kayo. Prince? Ano to? Prince, ba't mo pinapasok? Prince, diba sinabihan kita? Paalisin mo yan. Talagang tinotoo mo yung sinabi mo kanina, nagpapapasokin mo dito, tapos pinakain mo pa ng pagkain natin. Ano ba? Makahalin to? Ate, kawawa naman eh. Sabi ko sa'yo, huwag kang maawa sa ganyang tao. Mga modos yan. Baka mamaya pag nakawa tayo dito. Hindi mo naman masisigurado kung talagang modus yan eh. Ayun naman pala, hindi mo masisigurado. Bakit mo pinapasok? Alam mo, ikaw ha? Namumuro ka na sa akin. Hindi mo na ako sinusunod. Ate naman, bakit pa ganun yung ugali mo? Tsaka tignan mo naman oh. Kawawa-kawawa na si Manang. Yan, kawawa yan? Ha? Gusto mong maging magmukha pa yung kawawa? Ito oh. Yan. Yan. Ate! Ha? Ano? Tumigil ka na! Sumusobra ka? Pinagtatanggol mo yan? Ha? Ate, may karapatan din ako sa bahay na to. Ganun. May karapatan ka? Bakit? Kasi minana natin itong dalawa? Kahit tayong dalawa may-ari ng bahay na to, ako pa rin ang mas may karapatan kasi ako'y nakakatandang kapatid kaya sundin mo lahat ng gusto ko. Kahit na! Dalawa tayong pinamanahan dito. Kaya may karapatan din ako. Hindi lang ikaw. Hindi porkit nakakatanda ka, sa'yo lang lahat. Ikaw lang dapat masunod. Hindi Bakit? pwede yun. Di ba sabi ko ako nakakatanda at lahat ng iutos ko at sa'yo, dapat mo sinusunod. Kaya ito, ha? Kakalat ka rin ko to. Ano, Ate! ha? Tumigil ka na! Ano ba? Talagang kinakampihan mo. So ano? Anong susunod mo na gagawin dyan? Papatirahin mo dito? Grabe ka naman na ate. Sagutin mo ko! Papatirahin mo yan dito? Oo, bakit? Sasabi ko eh! Prince! Hindi ka nag-isip! Ang cute ng utak mo! Kung matanda ka, kumanda ka sa akin. Sige, dito ka tumira. Sinasabi ko sa Prince, gagawin ko miserable yung buhay yan. Hanggat nandito yan. Tay, aalis na lang ako. Yan, umalis ka sa kanina pa kita pinapalis. Tanga ka! Ay, hindi Manang. May karapatan din ako dito, te. Ano ba? Puro lang karapatan!
alam mo? Makinig ka sa akin! O sige, dito mo yung patirahin. Humanda ka sa akin, matanda ka. Pati ikaw na rin. Ha? Ayusin mo! Manang parang naanong na lahat ng alikabok dito sa bahay ah. Sobrang sipag niyo naman po. Hindi, okay lang naman. Wala naman akong ginagawa. Hindi ka po ba napapagod? Okay lang. Manang pupunta muna ako sa trabaho ha. Kung napapagod ka, pwede ka naman magpahinga. Tsaka may pagkain naman sa kusina. Oo, sige. Kung nagugutom ka, pwede kang kumain. Para hindi mo rin mapabayaan yung sarili mo. Lalo wala ako. Ikaw na pong bahala sa sarili mo dito ha. Sige, salamat. Sige po, ingat po kayo. Wow. Talaga ba? Naglilinis ka? Opo. Feeling ko hindi ka naglilinis. Mas lalo ka nagkakalat dito sa bahay. Tignan mo, oh! Eto, nilinis mo? Eh, ganyan pa rin yan eh. Nung pagdating mo, wala ka ditong inaayos. Ano ikaw? Sakit ka sa ulo. Alam mo ba yon? Pinagpagan ko na nga, ma'am, eh. Matanggal man lang yung alikabok. Pinagpagan mo? Yun lang? Ha? Alikabok? Eto? Tingnan mo nga yan, ha? Ha? Ah? Tingnan mo! Ano? Alikabok pa nga eh! Dapat yan nilalabhan! Bobo ka talaga? Sige, ma'am, lalabang ko na lang po. Ikaw ha? Dami mong nirarason. Tsaka alam mo ba, ikaw dito, palamunin ka lang talaga. Pabigat! Dumagdag ka pa sa budget namin. Lakas-lakas mo pa kumain. Ano ba? Patay gutom ka ba talaga? Takaw-takaw? Ano na? Kilos na! Oh, ito lahat! Laban mo yan! Oo, sige po. Sige po, ako na pong bahala. Bilis! Kupad-kupad. Matanda ka? Ha? Ha? Sumusobra ka na talaga? Ha? Ma'am, ano ba? Ano ba? Hindi mo alam yung kasalanan mo? Hindi po! Ha? Tinatanong mo kung ano nangyari? Eto, tingnan mo! Nahawaan tong dress ko! Ang mahal-mahal nito! Tanga ka talaga? Hindi ko naman, ma'am, yung ninawaan eh. Maayos ko naman po yan nilabahan. So ginagawa mo akong sinungaling? Ganon? Hindi ko naman po yan inaano, ma'am. Ano gusto mo paramasin? Hindi ko Gumagawa ako ng kwento? Ikaw tong tanga! Ha? Tanga ka talaga! nasasaktan po ako. Natural na sasaktan ka! Dapat pagturuan ka ng leksyon! So ano gagawin ko dito ngayon? Masusok ko ba to? Siyempre hindi, di ba? Tanga ka? Ha? Ano, babayaran mo to? Wala pa yung sinasahod mo dito pag tira mo! Palamunin ka! Pastupa ka? Hindi ko naman po yan inaano talaga, ma'am. Tama na nga yan! Para na yung rason mo! Pabalik-balik ka lang! Ano? Ano mo ikaw ha? Sige, magrason ka pa! Sumagot ka pa sa akin, masasaktan ka! Dapat talaga sa'yo pinapalayas na dito kung hindi dahil sa kapatid ko! Ha? Bobo ka talaga! Tanga ka! Basto ka ka! Paano mo ginagawa mo ate? Anong ginagawa ko? Ito eh! Di mo anong ginawa sa damit ko! Hinawaan! Imamahalin pa naman tong damit na to! Pwede ka naman bumili ng bago. Ang dami-dami mong pera. Saka ang dami-dami mong damit dyan. Alam ko marami akong pera pero hindi ko sasayangin sa kakabili dahil sa katangahan nito! Ako na lang magbabayad yan. Hindi ka magbabayad. Dapat ito yung magbayad. Ang tanga-tanga kasi. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Dapat hindi yan pinapatira dito. Tignan mo, ang dami ng palpak simula nang pumunta yan dito, simula nang pinatira mo. Ate, kaliit-liit na bagay lang yan. Sa tingin mo, kaliit-liit na bagay to? Ang mahal kaya nito, branded to. Kaya ikaw ha, lumayas ka dito. Kakalat ka rin talaga kita! Tumigil ka na! At talagang kinakalaban mo na ako? Nang dahil sa matandang yan? Ha? Gusto ko ng palayasin dati pa yan eh. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Hindi nga ako naawa sa kanya. Ano Wala ba na yan? siyang matutuloy ate. Wala akong pakialam. Total naman, ayaw mo siyang palayasin? O sige, pagbibigyan kita para magsama pa rin kayo. Kayong dalawa lumayas sa bahay na to. Layas! Huwag ko na makita pang bunga yung dalawa. Kaya walang nagmamahal sa'yo. Ganyan ang ugali mo. Pati yung dating mong asawa, iniwanan ka na. Pati yung mga anak mo. Huwag mong sakit pa mukha yan. Wala akong pakialam sa kanila.
Sino kumayas sa kayo? Si Andres! Ano? Naku, Manang, pasensya na. Napaalis pa tayong dalawa. Wala rin akong alam na paupahan. Ang mamahal pa naman ng paupahan dito sa Manila. Yung dating tinatambayan ko, madaming paupahan doon. Kaya lang, di ko alam kung sanay ka sa ganung lugar. Mga squatter eh. Pero, mga mura lang ang upa. Okay na po yun. Tsaka kailangan ko rin po magtiis kasi magkano lang din po yung naipon kong sahod niyo. Tsaka may balak din po sana ako na yung unting ipon ko po is pang-negosyo po natin. Kung para may magawa din po kayo sa bahay. Para habang nagtatrabaho po ako, ayun na lang din po yung libangan ninyo. At least kahit masasabi mong libangan, kumikita rin po tayong dalawa. Sige, payag ako niyan. Yung magtinda-tinda ako doon sa labas, madaming tao doon eh. At least makapag-umpisa tayo ng panibagong buhay natin, di ba? O tara, silipin natin yung bahay ngayon. Sige po, Manang. Silipin natin, Ana. 100, 200, 300. Ay, magkano to? 7,000? Wait, Prince, nakakatuwa naman ang aga ko nakaubos, oh. Ang dami pa naghahanap ng ulam. Gusto nga nila maramihan pa eh, kaso wala naman tayong, alam mo na. Yung isang customer ko, suki ko yun. Tuwan-tuwa, binigyan ako nito. Oo. Yan, may tuta ka na. Binigay niya na lang sa akin. Sabi niya, ate, natutuwa ako sa'yo. Lagi mo kami dinadala ng ulam. Lagi niya, yan, pagka pumupunta ako doon, aw-aw yan ng aw-aw yan. Binigay na niya sa atin. sakto wala tayong bantay na bahay pag wala tayong dito. Tsaka, kinakount ko yung pinagkitaan mo nung isang araw. Tsaka, yung sahod ko. Sana magkasya. Kasi balak ko rin sana na malay mo matupad na yung pangarap nating pangarap mo restaurant. So, sana mangyari yon. Oo, mangyayari yun. Kita mo naman talaga naman sobrang sipag at tiyaga naman talagang ginagawa natin. At saka nakakatawa kasi yung mga suki ko, hindi ko na mentas tawagin sila. Alam na nila yung oras ng dating ko. Agawa-gawa na, yan, ubus agad. Buti nga pinapapasok ka pa dun dahil yung iba kasi hindi sila pinapapasok. Siguro hindi masarap yung ulam nila. Oo, hindi, tsaka kilala ko na din yung guard doon. Doon. Sa subdivision, oo. Kaya, pinapapasok na tayo. Kaya, mamaya, mamamahinga lang ako, mamamalengke, tapos bukas luto na uli. Ganun uli. Iwanan mo na lang siya. Ano ipapangalan natin dito? Sabi nung may-ari, Chuchay pangalan yan eh. Chuchay? Oo. May damit ka pa talaga, Chuchay, ha? Prince, maiba ako sa'yo ha. Alam mo, natutuwa ako sa nangyayari sa akin ngayon. Kasi para bang sumigla uli yung buhay ko. Kasi may nagagawa ako, di ba? Utang na loob ko talaga sa'yo lahat yan. Kasi noon, alam mo, ang pakiramdam ko, solo na kasi ako sa buhay, parang wala na akong pag-asa, ganun. Ngayon, yung takbo ng buhay ko ngayon, masaya. Parang may patutunguhan ba? Siyempre, nandiyan ka. Salamat talaga sa'yo. Alam mo, Mana, nagpapasalamat din ako sa'yo dahil pinagkatiwalaan mo din ako kahit alam mo walang-wala na rin ako nakuha. Kahit yun lang yung ipon talaga na pera na nakuha ko talaga sa bangko talagang na-process natin na maayos. Basta kahit anong mangyari, laban tayo. Laban! Laban! Sige na, mag-ayos ka na. Ako'y mamamalengke na maya-maya. Iwanan mo na yan. Akin Sige, na yan. sige. Oh. Sino pa itong natawag na naman? Hello? Ay, ikaw pala to, Mars. Naku naman, pasensya ka na ha, na-busy ako. Hindi ko nasagot yung mga tawag mo kanina. Mars naman, ano ka ba? Para namang wala tayong pinagsamahan. Tsaka hindi ko naman nalilimutan yung mga utang ko sa'yo. Oo naman. Bigyan mo lang ako ng konting buwelo. Babayaran kita kaagad. Oo. Ito naman, hindi kita tinatakasan. O siya, sige na. Para naman itong walang tiwala sa akin. Magbabayad naman ako.
Sige na! Bye! Kabwisit. Singil lang singil. Nasaan na ba yung kliyente yun? Tagal-tagal? Kailangan ko na makuha yung pera. Dami kong pinagkakautangan. Teka lang. Bakit kayong dalawa nandito? Tsaka, nakabihis pa kayo ng pangmayaman? Ano? Bagong modus to? Ito ba yung trabaho nyo? Pang-i-scam? Andito lang kami para kunin namin na para sa amin. Excuse me? Anong para sa inyo? Eh di ba? Mahirap lang kayo. Lalo na ikaw, naghirap ka ng dahil dyan. Para lang ipaalam ko sa'yo, itong bahay na binibenta mo, si Manang Gina ang nakabili. Kahit tignan mo pa dyan yung pangalan niya. Sure ka ba? Sa kanya to? Hoy, imposible. Gawa-gawa kayo. Ito magkakapera? O sige, sabihin natin, ang tagal nating hindi nagkita, pero hindi ako naniniwala na yayaman kayo. Lalo na kasama mo tong matanda. Ano bang magiging ambag niyan sa buhay mo? Di ba? Pabigat yan. Alam mo, nung si Manang Gina ang kasama ko, sobrang luwag na buhay ko. Nung ikaw yung kasama ko, ultimo yung pera na sinasahod ko na napakaunti, kinukuha mo pa. Hindi ka pala kontento sa pinamana ni tatay? So no, sinusumbat mo sa akin? Bakit hindi ko yung gagamitin? Ay akin yun. So ngayon, pwede ba umalis na kayo? Kasi darating dito yung kliyente ko para makuha ko na yung pera. Kami nga yung nakabili ng bahay. Ako nga yung nakabili ng bahay. Ako yung Gina Malimba na nakalagay dyan. Hindi mo nga pala ako kilala, no? Paano ba naman? Tanga, bobo, matanda, walang kwenta, palamunin. Yan ang mga tawag mo sa akin nun eh. Diba? Paano mo makikilala yung pangalan ko? So ngayon nagpapakilala ako sa'yo. Kung ano yung nababasa mo dyan sa kasulatan, totoo yun. Ako ang bumili ng bahay na ito dahil sa pag-iintindi ko kay Prince na ayaw niya rin mapalayo yung bahay ng magulang nyo. Pero ang kalahati nito mapupunta sa'yo at yung kalahati naman ay mapupunta para sa kanya. Eh teka lang. Eh bakit sa kanya? Dapat akin lahat. Lahat ng benta sa bahay na to, sa akin lang. Alam mo nga, buti si Manang Gina ang nakakuha ng bahay na to. Alaala na rin ang tatay natin. Ikaw, kadali-dali lang sa'yo na ibenta yung bahay na to. Lahat ng pinamana ni tatay, tinustos mo dyan sa bisyo mo, na wala namang katuturan. Eh kaya nga, di ba? Gusto ko makuha yung perang yan, buo. Ayoko may kahati. Sa totoo lang, alam mo pwede kita kasuhan? Yung bahay at ari-arian ni tatay, ipinamana sa atin. Pero ano ginawa mo? Binenta mo mag-isa. Wala ba lang ako nakuha kahit isa? Wala kang binigay sa akin pera nung umalis ako. Tapos yung bahay na to, na ipinamana sa atin ng tatay, ibebenta mo? Bukas, isasend ko sa'yo yung kalahati ng pera na pinagbilihan ng lupang yan. At yung kalahati, ibibigay ko naman kay Prince. Siguro sa perang yan, makakapag-umpisa ka na. Hindi, tinan mo nangyari sa buhay mo. Alam mo kung bakit ganyan ka? Nakalimutan mo na kasi na ang mundo ay bilog talaga. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang makakamtan mo. Maging aral sa'yo yan. Magbago ka ng pag-uugali mo. Sobrang taas mo kasi. Yun sa pag-uumpisa mo, walang imposible. Sinabi mo sa akin kanina na hindi ka naniniwala na aasenso ko dahil matanda ng makuluban ako. Wala sa pagtanda ng asenso. Wala sa edad ng pag-asenso. Kahit ako walang pinag-aralan, kung puro sipag at tiyaga naman ang ginawa ko, dahil ko pa yung may pinag-aralan na kinatamaran naman ang magsipag. Ikaw, bata ka pa. Ngayon, magkakapera ka. Kaya mong mag-umpisa pa uli. Sipagan mo lang at baguhin mo yung pananaw mo sa buhay mo. Siguro naman, sa sinabi ko sa'yo, hindi na masama yun para sa'yo, no? Pwede ka nang umalis dahil sa araw na to, bahay na namin to. Thank you, Manang, ha. Sana sa lahat ng sinabi mo, matauhan na rin si ate.
Sana nga, alam mo, naaawa rin ako sa kanya sa nangyari sa buhay niya. Kaya lang, kung hindi ko naman gaganunin siya, hindi niya mararamdaman kung paano yung buhay ng mahirap. Siguro naman may iisip niya rin yung pagka nararanasan na niya maghirap, doon siya kukuha ng lakas para sa mga naging aral niya, para may ayos niya yung buhay niya. At alam mo, itong bahay na to, ang tagal kong pinag-isipan at pinaghirapang pag-ipunan to. Kasi alam kong masakit sa'yo pag nawala tong bahay na to sa'yo. Ngayon na nasa sa'yo na to, nasa sa atin na, dito man lang kasi makabawi ako ng utang na loob. Sa lahat ng ginawa mo sa akin na ako yung pulubi na pinulot mo at pinakain. Tapos tinulungan mo sa negosyo hanggang makarating ako sa kinilalagyan ko ngayon. Di ba? Ang saya. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Manong, dahil kahit pa paano, nabalik mo sa akin itong bahay. Nung inampun mo ko, talagang inisip ko na ako na yung magiging magulang mo. Kaya ngayon, pwede mo nang pakasalan yung girlfriend mo. Dito na kayo manirahan. Parang gusto ko ba habang malakas ako, andyan yung mga apo ko na tatakbo-takbo dito. Di ba? Ang saya! Manong naman. Totoo nga yun. Tara, kain tayo dito sa labas. Gugutom na rin ako, Manong eh. Tatamad ako magluto. Tara.